Tinutuo nga ng social media personality na si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay ang sinabi niya noon na posible rin siyang sumabak sa politika. Ngayong araw ay personal na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa Vendors Party List na isa sa mga grupong tatakbo sa 2025 elections. Si Diwata ang fourth nominee sa naturang party list kasama ang mga leader ng grupo na sina Malu Lipana at Lawrence Pesigan, na kasama rin niyang nag-file ng COC. Ayon kay Diwata, isa sa mga ipaglalaban nila sa kinabibilangang party list ay ang mga karapatan at seguridad ng lahat ng vendor sa Pilipinas. Magtatayo tayo ng kooperatiba kung saan hindi mahihirapan lumapit ang mananindang Pilipino. Yung mga walang pwesto tutulungan namin makakuha, abot sa kanilang makakaya, ang pahayag ni Diwata sa panayam ng media. Sabi pa niya, sakaling manalo siya sa darating na eleksyon maglalaan siya ng mas maraming oras sa Kongreso at ipamamahala muna sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ang kanyang mga food business. Sa tanong kung magse-share ba siya ng unlimited pare sa Congress tulad ng ino-offer niya sa kanyang mga negosyo, ay bakit hindi, kung gusto nila, mag-a-only rice tayo at free soft drinks pa, dagdag pa niya. Ako po ay nangangakong tutulungan ang mga vendor at mga Pilipinong gusto magtayo ng munting negosyo. Isa lamang si Diwata sa napakaraming social media personalities at celebrities na nag-file ng kanilang COC para sa eleksyon 2025. Kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. So ang kasama ko po ay ang aming founding chairman, nandito po sila, kasama namin si Tita Malu Lipana, Sir Lawrence Pesigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng vendor party list. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon ng Diwata, nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po. Pang ilang nominee? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Pang-apat po. At kung makapasok po ang Diwata, ang vendor, sorry. Kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong group? Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganon. Sino yung first three nominees ninyo? Ayan, yung first three nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Yung binanggit ko kanina, si Tita Malu Lipana, Sir Lawrence Pesigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi, alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, first party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga trabaho o ang kabuhayan income. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi diba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. If
ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyo hahatiin yung oras ninyo? Let's say for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide kung saan dapat. So, binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyong pong party list group? Siyempre magpupokus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko rin yung tindahan ko. So, yun. Mag-unrest tayo doon at free soft drinks pa. Ng vendors party list. Ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po sa dito po sa party list and sa Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Nung nakilala ko si Vendor Party List, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino na ang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. 24, 2022, tapos na-register namin ito noong January 10, 2024. So, yun, doon po nabuo ang samahan namin. Ang mga miyembro nito ay street vendors, tapos yung mga nagtitinda sa palengke. Tapos mayroon din naman, member kami na hindi siya vendors, pero ang willing silang tumulong sa mga vendors din na may angat yung bawat manininda. So hindi lahat ng member dito, mayroon din mga ilan-ilan na hindi sila literal na nagtitinda. So, pero ang advocacy is para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Thank you po. Thank you. Diwata, thank you.